OG noon. Isang Spear of Destruction lamang ni Innocent was more than enough to turn the tides for them. And last pick for Virtus.pro. Technically, almost a triple marksman lineup, right? Oo. So, the damage will be overwhelming as long as makikita natin talaga na etong VP makapag-farm, hindi mapigilan basta-basta, at it's up to Andoryu and of course the Roamer to somehow i-protect, i-pave way na makapag-farm, hindi may sorbo yung gold laner and as well as yung mid laner natin. Pero going back, this is the SRG OG that we're talking about. At kakaiba rin talaga yung unpredictability na meron sila. Laging may hint of mysteriousness for me pagka nakikita ko yung SRG. Tatandaan natin, no, the run nung MSC 2024 was phenomenal, magical. The defending champions looking to start their campaign strong kontra naman sa defending champions ng ating wildcard at MSC at EWC 2025. It's gonna be Selangor Red Giants OG versus Virtus.pro. Let's see who's gonna take the first blood. Imagine, you survive a very bloody wildcard. Oo. And then, first match mo, pagpasok ng group stage, defending champion. It says a lot here, di ba, for VP. And sometimes yung pressure, okay yun kasi nga, grabe rin yung magiging preparation mo. Looking forward to what VP will show para dito sa ating laban. And for SRG, tingnan naman natin kung paano nila i-face. Kasi nga, di ba, on the momentum ang VP. Alam mo, I like na you mentioned about preparation. Kasi fun fact, sa mga hindi nakakaalam, Virtus.pro, again, may dalawang Pinoy nga sila. It's gonna be Real Solo and si Andoryu. Nag-bootcamp sila actually during, bago mag-MSC Wildcard 2025 dito mismo sa Pilipinas. And clearly, it paid off for them kasi talagang nakita mo yung improvements nila. And even with the recent addition ni Andoryu sa kanilang lineup, may mga cracks pa rin naman when it comes to their chemistry. Pero teka lang, nakuha nga dito si Pluto. It's gonna be on to Sekais, drawing the first blood. At eto na yung alam natin about SRG OG. Their natural aggression and tendencies to control the early game. Talaga namang pinapasikat na nila. Karam na pa vengeance doon. Badcott, delikado ngayon. Isang hit na lang makakatakas. Pero here comes Yams to the rescue. At bibigyan na naman nila ng isang kill ang SRG OG. That was a very, sabihin natin, early na mga skirmishes poke around. Eto, mas early pa sa pag-atake. Stormy falling down. Andoryu on the lead here. 2-0 agad for his Lancelot. So far, looking good pa rin para sa bangungot ng Pilipinas. Pero teka lang, parang naipit nga ata. Kinakailangan mag-Phantom Execution out. Pero si Sekais naman, nandoon with the ultimate. Pluto, delikado ngayon. At napupush back ang Virtus.pro. Mukhang SRG. Uncontested turtle take ito. Kasi until sa purple buff ni Andoryu, si Yams nakabantay ngayon. Grabe na kung naririnig mo ngayon, parang nasa beat din kasi sila. Tama. Sumasabay sila kung naririnig nyo rin yun. Parang kailangan nila mag-keep up sa pacing na yon, and at the same time, gumawa ng sarili nilang steps na tatama at tutugma dun sa tugtog. Siyempre, kasi si Sekais naka-joy eh. Kailangan pasok talaga sa beat to maximize yung damage ng kanyang mga dashes din. But so far, 2-2 ang ating kill scoreboard. 3 minutes in, may onting kalamangan yung SRG OG. But clearly, you can see na sila talaga yung nagdidictate ng pace. Kahit sabihin mong si Bober nakakiming ngayon at ang dali-dali mag-bow kontra kay Yums at kay Stormy, yung fast rotations kasi na na-enable ni Sekais with this joy means na SRG OG, kahit dikit, medyo in control pa rin. Yeah, at ngayon, looking at the way that Andoryu positioned himself, very crucial kasi i-chase siya dito. Kakasabi pa lang natin. Pasok na pasok. Ang ganda ng Crimson Beacon pati Lantern Flare. Kaya naman si Pluto ang unang tutumba. Na-immobilize nga dito si Yums pero makakatakas din naman. Nakakapit sa gas pero si Kais naman. Electrifying beats para patumbayan na itong si Badco. 2 members down for Virtus.pro. At ngayon, para sa Virtus.pro, medyo distracted sila eh. Diba? Kasi medyo nagiging scattered yung mga initiations pero we do understand. Meanwhile for SRG OG on the other hand, nakikita pa rin natin na they're sticking to their plan. Kumbaga may chart sila. Ayan, nandyan na tayo sa chart. May checklist sila. Ngayon isa-isahin nila
going back to the basic fundamentals, pero yung atake, marami silang in-exhaust para kay Cram. AOG, nandun na nga din. Cram, gumamit din ng Vengeance, pero napalagiran ng tatlong members ng Virtus Pro. That's gonna be a trade they're willing to take. Pero si Kais naman, immediate answer doon sa pag-agaw ng purple buff. Bober, napagamit na nga din doon ng traction pulse. Habang si Yams naman, delikado, pero may revitalize. Nandun din naman, yung revitalize coming in from Pluto. Stormy napalayo, pero si Badcot din ay napagamit ng ultimate. Samantalang Super Gorka, yung kanyang Spear of Destruction ay hindi tatama. Okay, ngayon, para sa SRG, malaking factor sa kanila yung ganon na dinidisturb nila. Yung plan ahead dito ng Virtus Pro. And it's safe to say na maganda yung mga nagiging roadblocks dito nila, Yums. Oo. At even ni Cram, kailangan kasi ng mga checkpoint. Tama. Kailangan mo ng checkpoint to ensure na kung ano ba yung mga darating do sa pinaka-main na damage dealers nyo para ma-check mo or mag-gauge mo kung sobrang dangerous ba na sitwasyon. Dahil na-gauge nga nila, dahil na-checkpoint agad nila, na-flashlightan yung mga pinagtataguan. Natakot Na-prevent, na dumiretso doon. At yung turtle, for the second time in this game, ay makukuha ng SRG-OG. Ilaw pa lang nakita nila na patalikod na, pero si Andorio pumasok, tinatry pumirma doon. SRG-OG, ang ganda ng kanilang current situation kasi imagine mo, they're controlling the early game in terms of late game innocent, nakaklod. So kahit pa paano, they can pack a punch against Super Gorkas Moskov. And so far, 5 minutes in, napakadikit pa rin ng ating labang. May onting kalamangan ng SRG-OG, 1.1k gold lead. But again, hindi natin pwede i-discount si Andorio, yung bangungot ng Pilipinas. Once maging available yung mga neutral objectives, especially the Lord, pwede siyang pumasok at any time. Pero si Badcot ngayon, napagamit ng ultimate AOG, hindi tatama kahit kanino. Si Kais naman, tinatry lumayo dahil si Bober nakapag-free hit doon. Pumasok si Innocent with a blazing duet. Pero ang unang tutumba ay si Yum, Super Gorka, kinasa na nga yung SOD at pumasok na rin para patumbahin ang dalawang members ng SRG-OG. Bober to finish the job. A 3-kill swing sa Virtus Pro. 3-4-2. But still, for VP, ang bilis. Ito yung sinasabi natin, may capability humabol agad si Super Gorka. Pero on the other hand, hindi lang paghabol yung ginawa niya. Nakabasag pa sila ng Torre. Gihiming him some space. At kung katulad kanina, hindi man masyado maganda yung layer nila. But the thing is, nagagawa pa rin naman nila at the end of the day yung pinaka-goal nila. Looking at our SCC replay, ang ganda na sana nung layer nila dito. Pero they were caught off guard kasi nga nakaabang agad dito si Innocent and even Stormy na doon yung pagdampot. But what they didn't expect was that ang ganda nung timing for Super Gorka plus Bober on the other hand, delivering the final damage to ensure the kill. Innocent being caught this early ay malaking bagay para dito sa VP. Tsaka at the same time, di pa naman ganun kasakit itong si Innocent. Sakto din yung revitalize si Pluto katulad ng kanyang pagkasa ng AOG Padcot na pa-flicker in na nga ang mega kill coming in from Andorio as they were able to bring down Cram. 4 members for SRG, OG, and Virtus Pro. Unti-unti na ulit nakakabawi. Sakto din dahil may turtle na nag-spawn ngayon. Okay, looking at the SNB goal difference, hindi masyado yung huge na gap for each other kasi nga nakikita natin pantay, halos, even auto kill score, and pareho silang may palag. Hindi sila basta-basta sumusuko. Oh, Yums, naipit nga doon sa gitna. Pluto na paggamit ng Revitalize. Si Kais makakakuha ng turtle. Makakaisa pa nga ata. Super Gorka pumasok na with SOD. Andorio naghahabol ngayon. Si Kais makakadash out. Pero 2 members down for SRG OG. Si Kais secures the turtle. Okay, that was an unfamiliar territory para dito sa SRG kasi nga natulak sila doon ng VP. And not only that, ito yung sinasabi ko nga, kailangan nila ma-nurture, ma-ensure na makakuha ng sapat na resources din ng mga marksman or gold laner dahil nga na halos naka-3 full marksman setup dito ang Tama. VP. Checking on the in-game equipment, medyo lagging behind si Super Gorka pero hindi naman yon sobrang nagre-reflect pa sa ngayon kasi nga nagagawa pa rin niyang pumrihit and at the same time, the Sky Piercer for Bober sa mga next skills sila ay mag-a-add up na nga lang din na stacks pero sa may banda baba. Innocent pumasok na with the blazing duet. Pluto, kinasa na naman yung AOG at mas stun out nga dito si Cram. Virtus Pro na naman na makaka-pick up ng kill. Ang ganda dahil si Andorio pa nga yung nag-initiate ng clash na yon para sa side ng Virtus Pro. Thorn Throws, Phantom Execution lang, pulado kaagad ang members ng SRG, OG, and clutch na naman coming in from Pluto. Teka lang, may 1v1, may anime battle dito. Sino nakakuha? Si Sekais na nakaw. Grabe, no? Kanina man sabi, expect talaga natin yung tagisan ng galing ng talaga natin jungler. Pero currently standing at 7-0 dito si Andorio. Now we can focus more so kung ano pa yung i-expect natin here para sa SRG OG. But remember, may instance nga na nalulugi sila pero with just one good
na kill dito kay Innocent, kaya nilang i-turn around. So, laging may ganun na takot kung ikaw yung VP na kailangan consistent tayo. Kailangan i-maintain natin yung lead natin kahit paunti-unti. Kaso nakakabigla yung ginawa doon ng Virtus Pro. Innocent bigla ang nabra. Pumasok na natin dito si Andori with the Phantom Execution. Kaso nga lang nawala sa mapa si Badcott pati si Pluto. Kapalit naman ni Sekais and Innocent. A 2-for-2 trade pero lamang ang Virtus Pro. Lamang sila. Imagine na jungler na gold laner ang natanggal nila. At hindi lang yan, they could actually have the chance to somehow relieve yung pressure. Kaso nga lang nape-pressure sa Andoryu. Nalugi man sa trade-off na yon, pero ang advantage dito ng SRG is that they have the capability to deny, mauna sa mga bushes, at syempre, hindi pag-startin agad ng VP na mag-lord. And with that, ngayon, Andoryu will settle muna na mangolekta or kumolekta ng kanyang purple and as well as try to deny, bawasan yung jungle camp na meron dito ng SRGOG. Makikita na natin yung yung lack of crowd control dito ng SRGOG. Reflecting. Heavily, ay teka lang, Oy. Andoryu, laban kay Innocent. Kaso nga lang, nagtawag ng rest back. Etong si Andoryu to finish off Innocent. Pluto, pumasok na nga din doon sa Lord Pit with the AOG. Super Gorka, SOD, pumasok na naman. Pero si Pluto ang unang mabibigyan. Cram, tinatry, zone out yung members ng Virtus Pro. Tatlo ka agad ang nawala. A double kill coming in from Cram. Pero sumagot din naman si Andoryu. 3-for-2 trade. May numbers game ang SRGOG. Okay, ang dami nangyari ngayon sa mapa kaso si Badcott. Makakatakas pa ba siya? Ay nahabol! Oh! At nabigyan nga ni Cram dito. Kaso inhabol ulit ni Andoryu. 1-2 hits away Andoryu para na only man mabigyan. Pero si Sekais to the rescue once again. Nakapag-Thorn Rose para makatakas. At grabe naman yung microhan natin for game number 1. Grabe no, bawal ka kabahan. Bawal kang mapuwing kasi siya na lang inatira. At a specific instance, 4-month takedown by SRG. At hindi lang yan. Ngayon may chance sila na i-rush through yung Lord. Buhay ng kumpleto dito. Umabot na rin sila Yums. Grabe yung balibag. Grabe yung hold. At napagamit na lahat. Pero hindi sapat. Andoryu pumasok na. Nabigyan si Sekais. Super Gorka pumasok na naman with the SOD. Innocent nata ang kanyang mabibigyan. Pero buhay pa rin naman. Nakapag-placing duet pa nga. Habang si Badcott, pati si Fire focus sa Lord. Nakuha ni Innocent yung Lord. Pero nabigyan naman si Super Gorka. Okay, hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Nag-chase dito si Cram onto Bober. Mapapa-flicker out. Badcott pwede sumalubong dito. Mapapaligiran siya na SRG. Ay, pinapaligiran na nga siya ngayon at hindi na nga nagamit yung Earth Shatter dahil mabilisan siyang na-burst down. And just like that, lumaki na ang halamangan ng SRGOG to 3K. Nakuha pa ni Innocent yung Lord. Kakasabi ko pa lang, may mga plays na somehow nagmumukhang lugas sa early to mid ang SRG. Pero just let Innocent cook. Let him play. Hindi Let him lang play. kills ang nakuha niya. Pati yung Lord nakuha rin nila. Looking at their STC replay, he managed to do a shutdown and a double kill as well. Plus after that, stick your ground, focus sa goal, may Lord niya pala, kunin ko na rin. Oh, naging stalemate kasi ang unang dalawang nabigyan si Sekais tsaka si Andoryu. Badcott pati na rin si Bober, they chose to hold off the Lord. Yeah. At kaya naman it bought enough time for Innocent para agawin na lamang. Oh. Imbis na ma-reset ay nakuha pa nga at napaganda pa sa side ng defending champion. Oy, Super Gorka, Ganda. nakakagulat ka naman. Okay, ngayon, walang gulatan na mangyayari. Face on dito sa Lord, mabilis matutunan ng VP. But as you've mentioned, Sekais needs to be careful sa mga ganong klaseng iskinitang sisilipan niya. Tama kasi at any moment, pag naipit siya, mas lalo na may mga makukulit dyan, si Andoryu, pati si Super Gorka. Nakita natin yung epekto pag hindi nag-ingat nga si Sekais. Pero ngayon si Pluto, kinakailangan mag-ingat. Ginamitan ng curtain call ni Cram. Napakagandang pagkasapas. Vengeance in. Earth Shatter Flicker combination kay Badcott dito. Pero buhay pa rin. Etong si Cram. Habang si Yums naman ang magbibigay ng isa pang kill. Andoryu tinatry humabol. Pero si Stormy nandun with the Lantern Flare. Nakapag-Thorn Rose naman dito si Andoryu. Gumamit pa nga ng Retribution. Pero nabuhat nga ni Stormy. Feeding off the kill to Innocent. Tatlo ang nawala sa Virtus Pro. It's going to be a huge lead para sa Selangor Red Giants OG Esports. At hindi lang yan, pwede silang bumasag na inhibitor turret. Kaso medyo mahuli sila doon ni Bober. But at the same time, kaya pa ba nila i-delay ang uninventable at naglalak tower dito ang SRG? At binigyan na nga Super Gorka, Pluto na patalon doon. Na-clear out naman nila kaagad yung minions. Kaso nga lang, 4 ang nawala sa Virtus Pro. Badcott in the picture ngayon. Wala pa rin minions ang SRGOG. Things are looking good for SRG. Pero kung mabuti para sa kanila,
Medyo masamang sitwasyon para sa VP. Masyado silang nasasarado, nako-corner. At hindi yun yung gusto mong posisyon. Lalo depensa muna sila. Okay. Naipit na naman sila ng ulti ni Cram. Ang daming nabigyan. Andorio kinakailangan tumakas pero na-clear out na naman nila ulit yung minions. Kaso nga lang meron sa baba Okay. Mabubuhay naman na ang ilan na tutulong dito kay Andorio para dumepensa. Nabasag na ang dalawang tore sa base ng VP. Pero at the same time, buhay pa man sila ngayon, they need to do another miracle play. Ay, bawas na yung chances nila for a miracle play dahil napaggamit defensively na naman si Wala Pluto nang ng AOG. Pati ng kanyang revitalize and 2 crucial resources expended sa Virtus Pro. Sakto, my lord na pwede kunin ng SRGOG. Mukhang walang balak ang SRG. Nabitawan yung lead current tinawag nila. Yes, you have the Malefic Gun. Magkakaroon ka man ng range, pero papalapit ka pa lang. Ang dami ng walls na nakalagay dito, nakalagak for SRG. Malefic Roar right now for the Claude, for Innocent rather. Ang bilis siya ngayon mang-shred. Kaya nga wala na siya katakot-takot. Imagine, Claude, yan. May BMI pa yan. Oo. Naka-purify yan. At ngayon, para kung mapapurify yan! At nabigyan na naman si Pluto. Cram's gonna pick up another kill. 2 kill swing na naman for SRGOG at nabigla yung Virtus Pro sa ginawa doon ng SRG. Kaya naman si Super Igorka tinatry na lamang mag-split push doon pero nahanap nga ata ni Yams na kung sino pa para mahabol. Super Igorka makakatakas nga ba dahil si Cram nandito na rin. SOD tatama nga ba? Hindi tumama at naipit. Napagamit ang atin ng Wind of Nature. Yams gumamit na nga ultimate pero kakayanin nga ba dahil nandito na rin si Sekais. Laban sa tatlo, mabibigyan yung isa. The dedication and as well as ensuring the kill. Diyan pumapasok talaga yung teamwork. Tulungan sa pag-takedown. And as you know, kung wala si Super Gorka, this will be a very hard defense para sa Virtus Pro na ngayon mamarch ang Lord sa may bandang gitna. Pumasok na nga ang Lord Andorio, pumunta doon sa likod pero walang tinamaan at unang nabigyan pa nga dito ay si Pluto. Andorio mukhang mabibigyan, Innocent sa likod, nakapag-blazing duet and SRGOG starts their campaign with a game 1 win.